Lemon in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng linggo, April 5, 2026. Dito pa din sa racetrack ng Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas. Magsisimula ang mga karera ng alas 3 ng hapon. Meron tayong 8 karera na inihanda. May 6 tayong karera na paglalabanan sa distansyang 1400 meters at meron naman 2 na karera na paglalabanan naman sa distansyang 1600 meters. Meron tayong isang set ng winner take all, isang set ng pick 6, 2 set ng pick 5, isang set ng pick 4 at syempre nandyan yung mga paborito nating exotics. Meron tayong 2 stakes race na lalargahan sa race 1 at race 3. MMTCI Summer Racing Fest Stakes Race 1 at 2. May kahirapan ulit ang nilatag na lineup sa atin ngayong araw ng linggo. May 2 karera lang ako na nakikitang may lutang or may angat. Bukod doon, halos lahat may kahirapan na. Medyo may kakapalan din kasi yung mga entries. At halos karamihan halos pantay-pantay lang yung mga kanilang tinalang tiyempo sa kanilang mga pass runs. Kaya huwag kayong magdalawang isip na magsama ng dihado, lalo na kung may puhunan naman kayo. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng libo-libo. So huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin magbigay ng giya bayang karerista. Race number 1, start ng ating first set ng pick 5, races 1 to 5. Ito yung isa sa mga stakes race na lalargahan ngayong araw, MMTCI Summer Racing Fest. Stakes race 1, 4-year-old imported race. Meron tayong 8 kalahok. First choice ko dito, couple entries 5 and 5A, Princess Claudia and Grand Jefe. Mas tinitignan ko yung numero 5 si Princess Claudia, gagabayan ni Abu de Ocampo. Last March 22 dito sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 41 sa 1600 meters. Kung saan segundo siya kay Tease the Moon. Ito, impresibo agad yung first official run niya last time. Dikit lang sila nagkatalo ni Tease the Moon. Take note ha, Tease the Moon agad yung muntik talunin. Kung titignan natin, halos sila din yun nandito. Kung gano'n ulit tatakboyin nito, maipwesto agad ni Abu. Tingin ko, mahirap talunin to. Ang panigundo ko naman dito yung couple entries din na 4 and 4A, Chancelicious at Make No Mistake. Mas tinitignan ko naman dito yung numero 4 na si Chancelicious, kagabay ni Patty Dilema. Last March 22, dito rin sa Metro Turf, doon din sa karera nila Tease the Moon at Princess Claudia. Pumangpito yan, nagtalaya ng 1 minute 43.6 sa 1600 meters. Etong Chancelicious, tingin ko magdadala ng marcha dito. Inaabangan ko tong kabayong to. Tingin ko anytime pwedeng ilabas yung buti nito at pwedeng dito na yon. Cambio Hineti pa, binigay na kay Patty. Tingin ko ito ang pwedeng makasilat kung sakasakali. Saka hindi yan imposible. Alam naman natin, isang kwadra lang tong mga to bukod dun sa numero 2. Pero kung may tatalo sa 5, tingin ko itong Chancelicious. Kaya yan ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ng ating winner take all, races 2 to 8, isang pillar combating base handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 10 kalahok. First choice ko dito, numero G's na si Saratoga Chrome, kagabay ni JB Hernandez, last March 21, dito rin sa Metro Turf. Nagtalaya ng 1 minute 29.6 sa 1400 meters kung saan pumanglima kilamang Nano at Exalted. May best time naman yan na 1 minute 27.8 sa 1400 meters. Ito magaganda na yung pinapakita lately, natitimbang na to. Tingin ko napaganda yung pagkakalipat kay Uno. Laban na din to ng mga nakaraan kaya tingin ko palaban pa din to ngayon. Maganda pa numero, siya yung muling ipapasok. Tingin ko may ipepwesto agad ni Uno to. Yan ang pang-primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 7 si Runway 10, kagabay ni JL Paano. Last February 21, dito rin sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 30.6 sa 1400 meters kung saan pumangpito kila Catania at Just a Touch. May best time yan na 1 minute 27 sa 1400 meters. Ito malamang change jacket to. Alam naman natin suspended yan si Kasulot Pero ito biyahe lang to nung last run niya, hindi nagpakita Pero ngayon kung ilalaban na to, malamang ito magdala ng unahan. Kung walang bubulabog dito, tapos labas to baka mahirapan silang habulin to. Kaya yan ang panigundo ko, numero 7. Good luck bayang karerista.
Race number 3, start ng ating pick 6, races 3 to 8. Ito yung pangalawa sa mga stakes race ngayong araw. MMTCI Summer Racing Fest Stakes Race 2, 3-year-old imported race. Meron tayong 6 na kalahok. Ito puro bagong kabayo. Ang first choice ko dito yung numero 5 si Windmill of Summer, gagabay ni Claro Espare. Last March 31, nagnobato yan dito sa Metro Turf. Nagtala ng 1 minute 12.8 sa 1200 meters. Ito impresibo yung novato run. 1.12.8, tas bitching ko pa yung dating, madami pa. Tingin ko ito ang horse to beat dito. Marami akong nakikitang matulin dito. Tingin ko pwedeng isunod to. Ito ang horse to beat dito. Ang panigundo ko naman dito yung numero 4 si Great Balls of Fire, gagabay ni J.R. De Ocampo. Last March 22, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 28.8 sa 1400 meters kung saan nasigundo siya kay Bloomington. May best time yan na 1 minute 27 sa 1400 meters. Ito, veterano na sa laban to. Lakas din ang dating nito nung nakaraan, kasabayan ni Bloomington to . Isa din to sa pwedeng makanood ng boxing kung may magbabakbakan sa unahan. Tingin ko pwedeng maging advantage nito, batak na sa laban to, saka home court na tong Metro Turf . Kaya yan ang panigundo ko, numero 4. Pero magulong karera to, magdagdag kayo dito bayang karerista. Good luck! Race number 4, start ng ating second set ng pick 5, races 4 to 8, isang pillar combating base handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong siyam na kalahok. Dito single na ako, numero 1 si Perpetuator, gagabay ni Apoy Asuncion. Last March 21, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 28 sa 1400 meters, kung saan nasigundo siya kay Gamer Winner. Ito, humina yung laban. Ang ganda ng tinakbo nito nung nakaraan . Tingin ko kung hindi ito nasalto paglabas ng aparato, malamang ito ang nanalo nung nakaraan. Dito kung walang magiging aberya, malamang maipwesto na agad niya po ito. Para sa akin, lamang to dito, numero 1. Sisinggaling ko na yan, Perpetuator. Good luck bayang karerista. Race number 5, start ng ating pick 4, races 5 to 8, isang pillar on rating base handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong siyam na kalahok. Dito first choice ko yung numero 7 si Don Lucas, gagabay ni JT Pabilik. Last March 21, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 31.4 sa 1400 meters, kung saan pumanglima kila Stand in Faith at Rule the World. Ito parang nagbatak lang to noong nakaraan. Tingin ko ngayon mas humina ang laban, mas malaki na ang panalo ngayon nito. Maraming matulin, baka isunod lang to ni AJ. Yan ang pang primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung galing sa bakasyon na numero 3 na si Beatrius, kagabay ni J.R. De Ocampo. Last March 20, nag-barrier yan dito sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 16.8 sa 1200 meters, pero may best time yan na 1 minute 29.2 sa 1400 meters. Ito naman galing sa bakasyon, pero bago nagbakasyon to, nasigundo to sa kabila kay Amarant. Bago din napahinga to, always in the money tong kabayo na to . Tingin ko kung hindi nangalawang to, isa to sa mga nasa unahan. Malaki din ang panalo nito, kaya ito ang napipisil kong panigundo, numero 3, Vitrius. Good luck bayang karerista. Race number 6, last daily double plus 1, isang pillar rating base handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 11 kalahok. First choice ko dito yung numero 9 si Electrify, gagabay ni Jericho Serrano. Last March 21, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 31.2 sa 1400 meters, kung saan natersera siya kala Stand in Faith at Rule the World. May best time yan na 1 minute 28.2 sa 1400 meters. Ito maganda yung numero, nasa labas. Ang lakas ng dating nito noong nakaraan. Ngayon baka sumakto na yung remate nito. Kamay naman ni Jericho Serrano to, baka dehado ba to dito. Yan ang kursonada kong pamprimera. Ang panigundo ko naman dito yung numero 4 si Ladybug Red, kagabay ni MB Pilapil. Last March 29 sa PGC, nagtala ng 1 minute 29.4 sa 1400 meters, kung saan pumang-anim kila Cristiano at Amarant. May best time naman yan na 1 minute 26.6 sa 1400 meters. Ito parang humina ang laban, nakipaglutsahan to noong nakaraan, kaya naubos tingin ko . Dito parang mas doble manak po dito sa Metro Turf to . Baka isunod lang ni Sadam Pilapil to, kasi may mga matutulin . Kung gano'n na magiging diskarte, tingin ko pwede na ulit makasungkit ng panalo to. Pero mahirap na karera tong race number 6, magdagdag kayo dito. Good luck bayang karerista. Race number 8, penultimate race, last daily double for the day, isang pillar rating base handicapping system class 3,
57 to 70, 1600 meters ang distansya. Meron tayong 12 kalahok. Dito sisingilin ko na yung numero 4 si Every 4 Years, kagabay ni Jeff Zarate. Last March 1 sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 41 sa 1650 meters, kung saan pumang-apat siya kila Lucency at Hole in 1. May best time naman yan dito sa Metro Turf sa 1600 meters na 1 minute 37.2. Tingin ko lutang siya sa grupong to. Sila Lucency na yung binabangga na ito Isa pa yung best time niya, masyadong malayo kumpara sa mga kalaban niya dito. Mukhang may pinaghahandang karera to. Baka ito ang magsisilbing tune-up niya. Pwedeng iuna kung may aapura, pwede ding isunod ni Jeff to. Huwag na nating pahirapan to, kakatalo lang siguro nito, disgrasya. Sisinggalin ko na yan, numero 4, Every 4 Years. Good luck, bayang karerista. Race number 8, last race for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split. Meron tayong 12 kalahok. Dito ang first choice ko, yung nagbabalik na numero 7 si Beautiful Liana, kagabayan ni Claro Espare. Last March 18 dito sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 14.6 sa 1200 meters sa kanyang barrier run. May best time yan na 1 minute 27.2 sa 1400 meters. Ito napahinga, tas maganda yung tinakbo sa barrier. 1.14 pero di naman din ginagalawan. Tingin ko kung bumalik na yung dating buti nito, parang lamang to dito. Gamay din ni Claro to, saka parang humina na din talaga yung laban, baka iuna na siya dito. Yan ang pang primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 6 na si Full Combat Order, kagabay ni Pamboy Ponce. Last March 21 dito rin sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 30.4 sa 1400 meters, kung saan nasegundo siya kay Malibo Princess. Ito baka ilaban na to ngayon, Cambio Hinede from Onyok, ngayon binigay kay Pamboy. Ito lang ang sakay niya, last race pa, baka maka one ride one win siya dito. Naipanalo na din ata to kung hindi ako nagkakamali. Kung may magbabakbakan sa unahan, ito ang nakikita kong pwedeng rumimate. Pero magulo at mahirap din tong karera na to, last race. Paratingan pa. Gaya ng lagi nating paalala, mas maganda magdagdag kayo dito. Sama niyo yung mga kursunada yung dihado kasi yan ang magbibigay sa inyo ng magandang dividendo, lalo na dito sa paratingan. Good luck, bayang karerista. At yan ang ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong April 5, 2026, araw ng linggo, last racing day for the week dito pa rin sa racetrack ng Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursunada lamang. Pagdating sa tayaan, kayo pa rin ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Karera sa Pinas. Nakatulong sana ang ating mga giya at kursunada. Magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck, bayang karerista.